Alright, good morning. Good morning sa mga viewers po natin. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang pagre-review? Anyway, dun pala sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please mag-subscribe po kayo, no? Para po ako po ay ganahan na mag-post ng mga videos. Okay? Tulungan niyo po ako na mag-grow ang ating YouTube channel. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa mga nag-like, mga nanonood po ng ating mga videos. Okay, tumako na tayo sa next na topic po natin, the self from a psychological perspective. Okay, so natapos na po nating i-discuss ang philosophical perspective, sociological perspective, natapos na rin natin yung anthropological perspective. So dito na tayo sa psychological perspective naman. Pag sinabi nga psychological perspective, tumutukoy ito sa konsepto ng self o ng sarili mula sa pananaw ng psychology. Okay? So psychology, ang self ay isang mahalagang bahagi ng ating kamalayan o pagkatao. Okay, at ito ay may kinalaman sa kung paano natin nakikita ang ating sarili, okay, how we view ourselves, okay, at kung paano natin naiintindihan ang ating mga experiences, yung ating mga karanasan, at kung paano tayo nauugnay sa iba. Okay, so yung konsepto ng psychological perspective. Paano nakakaapekto ang paghubog ng ating isipan sa ating pagkatao, okay, sa ating identity, sa ating mga pananaw, kung paano rin tayo makisalamuha sa ibang tao. Okay, so meron tayong mnemonics na tatandaan dyan, SF5. Okay, ano ba ibig sabihin ng SF5? SF5 means Sigmund Freud, id, ego, superego. Okay. So, pagdating sa psychology, no, ang tatandaan talaga natin, ang merong isa sa may pinakamalaking ambag pagdating sa psychology ay si Sigmund Freud. Okay. Si Sigmund Freud, isa siyang Austrian neurologist and psychotherapist. Okay? At siya ang nagtatag ng psychoanalysis or the psychoanalytic theory. Ano ba itong psychoanalytic theory? Isa itong teorya, no? At paraan ng paggamot ng mga may mental disorder na nakafocus ito sa pag-unawa ng mga, yung unconscious mind, unconscious experiences ng tao. So that is the psychoanalytic or psychoanalysis theory. So yung pangunahing konsepto ng psychoanalytic theory ni Sigmund Freud ay yung id, ego, superego. Okay? Ito nga yung tatlong ito, no? Ito kasi yung sa psychology, 'di ba yung word na psych? Okay, PSYCHA or the psych. Actually yan yung pinagmulan ng salitang psychology. Okay? At maire-relate din po natin yan sa self. Okay? 'Di ba psych means self. So, ang self or ang psyche, ayon kay Sigmund Freud, ay nahahati sa tatlong bahagi. At ito nga yung id, ego, at superego. Okay? Kapag sinabi nating id, ito po yung pleasure principle. Okay? Ito yung patungkol sa instinct, patungkol ito sa kagustuhan ng tao. Pero kapag pinag-uusapan naman natin ang ego, kumakatawan ito sa katwiran, sa logic, okay? The reality principle, that is the ego. Ito yung nagsisilbing mediator o tagapamagitan, no, sa id at sa superego. Okay? So yan po yung ating ego. At kapag pinag-uusapan naman natin ang superego, kumakatawan naman ito sa moralidad at pamantayan ng lipunan. Okay? Ibig sabihin kung ano yung nararapat gawin, kung ano yung tama, kung ano yung pamantayan ng lipunan, yan yung si superego. Okay? At si Sigmund Freud, siya din yung gumawa ng psychosexual development, no? Psychosexual stages of development. Ano ba ibig sabihin nun? Ayon kasi kay Sigmund Freud, no? Yung teoryang ito ay nagsasaad ng mga stages ng pag-unlad or development ng tao. Tulad ng oral, anal, okay? Matatandaan nyo yan, oral, anal, phallic, latent, and genital stage. O anal, please let go. Okay, so meron din tayong mnemonics dyan, no? So ayon sa kanya, ang mga karanasan at stages, okay, ito ay maaring magdulot ng mga issue na psychological or mga psychological issue sa future. Okay? Kung hindi ito malulutas ng maayos. Okay, si Sigmund Freud ay may malaking impluensya sa larangan ng psychology. Okay? So now, let's proceed to the next page. Okay, so ito si Sigmund Freud. Ayan, so human psyche can be divided into three parts. The id, which is the pleasure principle. The ego is the reality principle. And the superego is the moralistic and idealistic principle. Okay. So yan nabanggit natin kanina na ang self ay nahahati yan sa tatlong bahagi. Ang id, ego, at ang superego. Pag sinabi nating id, pleasure principle yan. Yan yung kagustuhan ng laman. Pag reality principle naman, yan yung ego, yan yung logic, yan yung nag-iisip, yan yung nagbabalanse. Okay?
Sa super ego naman, yan yung moralistic idealistic principle. Ito yung kumakatawan naman patungkol sa pamantayan ng lipunan, kung ano yung nararapat gawin, kung ano yung tama. Okay? Now, explore nga natin. Okay, so ito yung id, ego at super ego na konsepto ni Sigmund Freud. Okay, na sa kanyang teorya na psychoanalysis or psychoanalytic theory. So ito yung structure niya, no? Kapag id, yan po yung bahagi ng ating isipan na naglalaman ng mga likas na pangangailangan at pagnanasa. Okay? Ito yung unang bahagi ng personalidad na nabubuo mula sa pagkasilang natin. Okay? At ito ay sumusunod sa prinsipyo ng kasiyahan. Ibig sabihin, nais nitong matugunan agad ang mga pangangailangan, anuman yung kahihinatnan. So wala siyang pakialam kung kung ito ba ay nakakasama o hindi. Okay, basta't makuha niya yung kanyang gusto, basta't makuha niya yung kanyang pangangailangan. Okay, halimbawa nito, yung id. Ang id ang umiiral, ang kumikilos sa isipan ng tao, halimbawa kapag gutom ka. Okay, kapag gutom ka, agad mo nga hanapin yung pagkain, agad kang kakain kahit saan, kahit anuman o kahit sa anumang paraan, no? Hindi mo iniisip yung ibang tao o kaya kahit na anuman yung mangyari. Hindi mo iniisip kung ano man yung kahihinatnan nung sitwasyon na yun basta makakain ka lang. Okay? So, id, patungkol ito sa instincts, patungkol ito sa pleasure, the pleasure principle. Okay? Next, punta naman tayo sa ego. Okay? Si ego naman, yan yung reality. Okay? The reality principle. Ito yung bahagi ng personalidad na responsable sa pag-aayos ng ating mga desisyon batay sa reality, batay sa realidad. Okay? So ito yung tinatawag na pragmatic. Okay, pragmatic na bahagi ng ating isipan na kumikilos sa prinsipyo ng realidad. Okay? Ito yung nag-aalala sa mga practical na solusyon sa mga problema. Ano ba yung dapat gawin? Okay, ito yung nagbabalance, the balancing principle, the reality principle, that is the ego. Okay? Next, anyway, yung halimbawa niyan, yung halimbawa ng ego, di ba? Halimbawa kung ikaw ay nagugutom, gutom ka, no? So, maaring hindi ka makahanap agad ng pagkain. Kaya ang ego mo ngayon ang maghahanap ng paraan para makakain ka sa tamang oras, sa tamang lugar. Okay, tulad ng halimbawa, maghahanap ako ng tindahan o pagkain na affordable. Okay? So, si ego ngayon ang gagawa ng paraan para makakain ka sa tamang pamamaraan. Okay? Next, punta naman tayo si super ego. Sa super ego. So, si super ego naman ang bahagi ng personalidad o bahagi ng ating isipan na kumakatawan sa ating moralidad. Okay? Kaya nga morality principle si super ego. At ito yung nagsasabing kung ano yung tama at mali batay sa ating mga natutunan mula sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating kultura, yan po si super ego. Okay, so ang super ego ang kumahad lang sa id at nagsisilbing gabay sa ating desisyon batay sa ethical na pamantayan. Kung mapapansin niyo si id, di ba siya yung may sungay, siya yung devil, siya yung demonyo kasi wala siyang pakialam sa kahihinatnan, sa mangyayari, basta makakain lang siya, basta makuha lang niya yung gusto niya. Pero si super ego, siya naman yung kumahad lang sa id. Siya yung nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon batay sa tamang pamantayan, sa ethical na pamantayan. Okay? So halimbawa niyan si super ego, kung ikaw ay gutom, no? At mayroong pagkakataong magnakaw ng pagkain. So pipigilan ka ngayon ng iyong super ego na gawin 'yon, sapagkat ito ay mali, no? So si super ego ngayon ang gabay natin para sa tamang desisyon, no, sa ethical na pamantayan. Okay, so i-review nga natin, no, anong pagkakaiba ng tatlong ito, no? Kapag sinabi nating id, yan yung bahagi ng ating isipan na naghahangad ng kasiyahan at walang pakialam sa mga kahihinatnan. Pag ego naman, yan yung practical na bahagi ng isip mo na nagsusuri, okay? Nagsusuri ng sitwasyon, tinitignan niya ano ba yung tamang gawin. Ito yung nagbabalanse. Ito yung nagtatangkang lutasin ang pangangailangan sa paraang makatwiran. At si super ego naman, ito yung moral na bahagi ng iyong isipan na nagbibigay ng gabay at desisyon batay sa alituntunin, no? At sa pagpapahalaga. Okay, so itong tatlong ito ay patuloy na nag-i-interact sa ating isipan upang bumuo ng mga personalidad at magdesisyon sa ating mga aksyon. Itong tatlong ito ang umiiral, no, ang kumikilos. So halimbawa nito, no, bigyan nga tayo ng isang example. Halimbawa, meron kayong exam kinabukasan. Siyempre ngayon, kailangan mong mag-review. Diba? So sabi ni Super Ego, kailangan mong mag-review para meron kang mataas na score or grade kinabukasan. Pero sabi naman ni Id, kasi nag-chat yung classmate mo sa'yo,
inimbitahan ka niya kasi birthday niya. Okay? Friend, kailangan mong pumunta dito kasi birthday ko ngayon. Okay? Expect kita mamayang gabi. Okay? So, sabi ni Itsugi, pumunta ka doon. Punta ka doon sa birthday kasi masarap yung pagkain doon for sure. May mga, makakakita ka doon ng mga pogi o kaya ng mga magagandang babae, no? So, maaaring ganun yung iisipin ni Id. So, si Ego naman, siya naman yung magbabalanse. Okay? Ano ba yung gagawin ko? Pupunta ba ako doon sa party o magre-review na lang ako? So, ang id at ang super ego ngayon ay naglalaban. Okay, sabi ni super ego, kailangan mong mag-review ka na lang. Pero sabi naman ni id, ay hindi, kailangan mong pumunta doon kasi minsan lang yon, no? Titikim ka ng mga masasarap na pagkain doon sa birthday. Ngayon si ego, ang magbabalance, sabi niya, okay, ganito lang gagawin ko. Siguro pupunta ako doon, tapos sasaglit lang ako. No, para makakain ako o kaya mabisita ko man yung kaibigan ko, mabati ko siya ng happy birthday. At pagkatapos na uuwi na lang din ako kaagad para makapag-review pa rin ako. So, ibig sabihin, ginawa mo yung gusto ni id, ginawa mo din yung gusto ni super ego. Kumbaga parang 50-50, no? So, that is the ego. Okay? So, si ego, siya yung practical na bahagi ng ating isipan na nagsusuri sa mga sitwasyon. Ito yung nagtatangkang lutasin, okay, ang pangangailangan natin sa paraang makatwiran, okay, na balance. Okay, that is the reality principle, that is the ego. So, ginawa mo yung gusto ni id, ginawa mo din yung gusto ni super ego. Okay, that's the ego. Okay, now, okay, so kakaroon tayo ng quiz. Okay, sasagot nyo lang dyan kung id, ego, or super ego. Okay? Okay, kapag moralistic principle, moralistic and ideal principle, sino yan? That is super ego. Okay? Kapag pleasure principle naman, sino yan? That is id. Kapag reality principle, ano ang umiiral dyan? That is the ego. Okay, next. So ito basahin natin. Rachel is extremely hungry and sees a delicious cake sitting on a table at a party. Without thinking much, she reaches for a large slice, orders it quickly. Even though she knows there are others waiting to eat, she doesn't consider the consequences and simply satisfies her immediate desire. Which part of her psyche is driving this action? Si Rachel, dahil sa gutom na siya, no, kumain siya ng cake. No, siya yung nauna na kumain. He reaches for a large slice and he devours it quickly. Grabe naman tong Rachel, no? Napakasiba. At ano yung umiiral sa kanyang psyche? Is it id, ego, or super ego? Okay, so that is id. So si id yan yung hindi makapaghintay. Gusto niya agad-agad. No? Halimbawa, yung mga reviewees natin, ang tagal-tagal naman ni Sir magturo. Gusto ko nang kumain, gusto ko nang matulog, gusto ko nang umuwi. So kapag ganon, ang umiiral sa iyo is si id. Pero kapag sabi naman ni Super Ego, ay, wag ka munang kumain, wag ka munang umuwi. Kasi baka yung mga ituturo niya ay lalabas sa board exam, sayang naman hindi mo na kuha. Okay, so that's id and Super Ego. So ang gagawin naman ngayon ni Ego, sige mananatili muna ako dito, magstay muna ako dito, mag-review, at then mamaya ay kakain ako sa clip. Okay, next. Okay, next. So Lisa feels a deep sense of guilt whenever she indulges in activities that she enjoys, such as eating dessert or spending money on clothes, because she believes she should always put others' needs before her own. Which part of psyche is responsible for these feelings or guilt? Okay, so si Lisa nagigilty siya no, kapag siya ay bumibili ng mga dessert, kapag siya ay gumagastos. So anong umiiral sa kanya? Si id, ego, or super ego? When I see, si super ego, feelings of guilt, okay? Super ego is the morality principle. Okay, so yeah. Sarah has just been offered a job that she's always dreamed of, but the job requires her to relocate to a city far from her family and friends. She feels an overwhelming urge to accept the offer, but she is always anxious about the potential for loneliness and missing her loved ones. Her partner urges her to consider her well being and the consequences of such a big change. Which part of Sarah's psyche is most at play in her decision making process? Okay. So ano yung umiiral ngayon dito? Is it id, ego, or super ego? The correct answer is the ego. Okay? The ego, the reality principle. Kung ano yung realidad, no? Kung ano yung nararapat. So naghahanap siya ngayon ng solusyon, okay? Para ma-consider yung
well-being niya, and the consequences of such a big change. Okay, so that is ego. Next, Mark feels a sudden urge to quit his job, even though he has responsibilities and a steady income. He fantasizes about traveling the world and living freely, ignoring any practical concerns about how he would support himself. Which part of his psyche is at play in this scenario? Okay, so si Mark gusto niya niyang mag-resign sa kanyang trabaho kahit na marami pa siyang responsibilidad sa buhay. At ah, sabi niya ganyan, gustong-gusto niya mag-travel around the world, no? And gusto niyang mamuhay ng malaya. At wala siyang pakialam sa kahihinatnan nung gagawin niyang desisyon na iyon. So, ano yan? Ego or superego? Okay, this is very obvious. Ang umiiral sa kanya ay yung kanyang id. Okay? Next, punta naman tayo sa next na lesson natin. Okay, the self from a psychological perspective, WG Smith. Okay, so ano yung ibig sabihin nito? So, yan naman po si William James. Material self, I self, social self, and spiritual self. Okay, next. According kay William James, the self is the totality of all that a person can call his or hers. Okay, ano ibig sabihin yan? Ang kabuuan daw ng lahat ng bagay na maaari na ituring ng isang tao bilang sa kanya, yan yung self. Okay? The self is the totality of all a person can call his. Lahat ng bagay na maituturing na sa kanya. That is self. Okay. Actually, tungkol kasi ito sa material self, no? Material self. So lahat ng bagay na iniisip mo na pagmamayari mo, no? Sa'yo yung bagay na yon, that is self. Okay? And next, he divided the self into I and the me. Okay. I, self as subject or the thinking being. Me, self as object or object thought by the I. So kapag sinabi nating I, ito yung bahagi ng pagkatao na aktibong nag-iisip at nagdedesisyon. Okay? The thinking being. So subject, no? Subject na nagdedesisyon, that is the I. Pero kapag me, ito yung bahagi ng pagkatao na minomonitor ng I. Okay? Tulad ng itsura, okay, physical na anyo, karanasan, katangian, perception ng ating sarili, yan yung mga bagay na minomonitor ng I. Okay, tandaan natin, I, yan yung aktibong nag-iisip, yan yung aktibong nagdedesisyon, the thinking being. Okay, yan yung subject na nagdedesisyon. Pero kapag me, that is the object na minomonitor ng I. Okay, next. Okay. So William James, there are 4 parts of self. We have the material self, the I self, and the social self. Okay, so ano-ano nga ba yung pagkakaiba ng mga yan? Unahin nga natin yung material self. Ano ba ibig sabihin ng material self? Okay, kapag sinabi nating material self, that is the core of material self is the body. Okay, yung katawan natin, ito yung pinaka-sentro ng material self. Okay, tumutukoy sa bagay na material na pag-aari ng tao, tulad ng katawan. Okay, yung katawan natin, ito yung pinaka-material self natin. At hindi lang yan, no, pati yung mga damit natin, yung bahay, ari-arian, yung kotse mo, yung cellphone mo, lahat ng mga bagay na sa tingin mo ay sa'yo, okay, that is your material self. Okay, yung katawan, yung kotse, yung bahay, mga bahagi ng iyong material self. Dahil ito ang mga bagay na itinuturin mong bahagi ng iyong pagkatao. At hindi lang yan, no, sa material self matatakol natin later. Na pati na rin yung mga alaga nating hayop, yung mga kaibigan natin, yung mga family members natin ay kabilang din po sa material self. Okay. Ano naman yung I? I, the self, okay, that is the pure ego. That is the pure ego, similar to the soul or the mind. Okay, so yan naman yung I self. That is similar to your mind. Yung iyong pag-iisip, yung kamalayan, yung iyong personalidad, okay? Yan ang tumutukoy sa the I self. Okay. Next, punta naman tayo sa social self. Ano nga ba yung social self? The social self is who a person in social situation. So ito naman yung bahagi ng ating sarili na nakasalalay sa ugnayan ng interaksyon ng tao sa iba, kung paano ka nakikita ng ibang tao at kung paano ka kumikilos sa kanilang harapan. Okay, halimbawa ng social self, kung ikaw ay magalang, kung ikaw ay mabait sa iba, no? Iyon ang social self mo.
Dahil ito ay kung paano ka itinuturing ng iyong pamilya, kaibigan at iba pang tao. Social self, that is who a person in a social situation. Paano ka makitungo sa social situation. Okay? Kapag kasama mo yung ibang tao, that's the social self. Kapag spiritual self naman, okay, spiritual self is a person's subjective and most intimate self. Okay, tumutukoy ito sa aspeto ng sarili na may kinalaman sa ating pananampalataya. Okay, tumutukoy ito sa aspeto ng ating sarili na tumutukoy sa ating prinsipyo, no? At mas mataas na layunin ng buhay. So halimbawa nito, no, yung spiritual self, yung paniniwala mo sa relihiyon, yung moralidad at yung personal na layunin sa buhay, no, ay bahagi ng iyong spiritual self. Okay, that is the most intimate self, that is subjective. Okay, now, okay, proceed naman tayo dito. Sino ba to? This is Carl Rogers. Okay, si Carl Rogers naman, siya ang nagsabi about sa self-schema. Okay, self-schema or organized system or collection of knowledge about who you are. For example, if you have provincial language and you hear someone using it, it catches your attention. Okay, so kapag schema kasi, di ba yan yung prior knowledge? Yan yung experiences mo. That is organized system or collection of knowledge about who you are. Yan yung kaalaman mo tungkol sa iyong sarili. Okay? Collection of knowledge tungkol sa iyong sarili. Kung sino ka nga bang talaga. Halimbawa, kapag pupunta ka sa ibang lugar, no, at narinig mo na mayroong nagsasalita na kagaya ng lengguwahe ninyo doon sa probinsya mo. Sabi niya, it catches your attention. Bakit? Kasi alam mo na yung taong iyon ay maaring taga doon sa lugar na yon. Okay? So, you have that idea na okay, cut. Ulit. Okay, next si Carl Rogers. Si Carl Rogers naman ang may sabi ng patungkol sa self-schema. Okay, self-schema, this is an organized system or collection of knowledge about who you are. Okay, kapag meron kang self-schema, ibig sabihin, kilala mo yung sarili mo. Okay, you have that collection of knowledge about who you are. Halimbawa, no, kapag pumunta ka sa ibang lugar at narinig mo na mayroong nagsasalita ng kagaya ng lengguwahe mo sa probinsya na ginagamit ninyo sa probinsya, sabi niya, it catches your attention. Bakit na-hook yung attention mo doon sa taong yon? Kasi ginamit niya yung lengguwahe mo. Ibig sabihin, that language is also part of who you are. Okay, yung lengguwaheng yon ay bahagi ng iyong pagkatao kung saan ka nakatira. Okay, and nagkakaroon ngayon ng self-esteem. Okay, self-esteem is part of our system that is about the collection of knowledge of who we really are. Okay, now let's move on. According to Carl Rogers, self-concept has three components. We have the self-image, self-esteem, and the ideal self. Okay, so ano-ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlong yan? Okay, the three concepts or the three core parts of self-concept are the ideal self, the real self or the self-image, and the esteem self. Okay, so pag sinabi nating ideal self, that is your vision or ambitions of who you want to be. Ideal, yan yung kung sino ka sa future. Ano yung mga ambisyon mo? Ano yung gusto mong mangyari sa hinaharap? Okay? Ano nga ba yung mga pangarap mo sa buhay? That is the ideal self, your vision, your ambitions of who you want to be. Pag sinabi naman natin real self or the self-image, how you currently see and perceive yourself. Paano mo nakikita yung sarili mo sa kasalukuyan? Okay, that is your self-image. And self-esteem, how much worth and value you believe you have. Okay, so kung gaano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. So mamaya i-discuss natin yan further. And now magkakaroon muna tayo ng quiz. Okay, so which of the following best describes the material self according to William James? Is it A, the physical body, possessions and material wealth? B, the moral and ethical beliefs that guide a person's life. C, the social roles and relationships a person maintains. Letter D, the inner thoughts and personal consciousness. The answer is letter A, of course. Okay, yan yung patungkol sa material self, the physical body. The body is the core of the material self. Okay? At hindi lang yun, kundi lahat ng kanyang mga pag-aari, lahat ng mga sa tingin niya ay nasa kanya, okay? The possessions and material wealth, yan ay material self. Okay, next. If a person values their career success more than spending time with family, which aspect of their self is most influencing their decision?
A, social self, B, material self, C, spiritual self, or letter D, none of the above. Okay, so halimbawa yung tao, mas pinapahalagahan niya yung career niya, okay, kesa sa pamilya niya. Ano yung aspect ng sarili ang nag-iimpluwensya sa kanyang desisyon? Social self, material self, or spiritual self? Okay, the correct answer is, of course, the material self kasi patungkol sa career. No? Next. Okay, a person often changes their behavior depending on who they are with. Example, okay, if, more formal at work, relaxed with friends. Which part of their self is most affected by this? Okay, so nagbabago-bago yung kanyang behavior depende sa kung sino yung mga taong kasama niya. So kapag nasa trabaho siya, mas formal siyang kumilos, pero kapag kasama niya yung mga kaibigan niya, mas relax, mas chill yung kanyang personality. So ano yan? Spiritual self, material self, or social self, or psychological self? This is letter C, social self yan, okay? Next, a person who constantly seeks validation from their followers on social media but feels disconnected in real life interactions is likely experiencing a conflict between which two aspects of their self. Okay, ano yung tanong? So, yung taong ito parang lagi siyang naghahanap ng validation, no, mula sa kanyang followers sa social media. Gusto niya na laging nila-like yung post niya sa social media, pero sabi niya, but feels disconnected in real life interactions. Ibig sabihin na kung parang hindi siya marunong masyadong makipag-socialize sa real life, okay? So kulang ng interaction. So ano yung conflict na nai-experience tong taong ito? Is it material self and spiritual self, social self and spiritual self, material self and social self, or social self and material self? Mm. The correct answer here is letter C, material self and social self. Okay, next. If a person is offered a high-paying job, but it requires compromising their personal ethics, which aspect of their self is most likely to guide their decision-making process? Okay, so kapag yung isang tao ay inuparan daw ng mataas na sahod, pero kailangan niyang mag-compromise, no? Ibig sabihin yung kanyang personal ethics, kanyang yung pamantayan, yung tamang pamantayan ay maapektuhan. So anong aspeto ng self ang kailangang mag-guide sa kanyang decision-making process? Yan ba yung material self, social self, spiritual self? The correct answer is the spiritual self. Okay, next. Which of the following best describes Carl Rogers' concept of self-image? Okay, A, how an individual perceives themselves based on their values and beliefs. B, the gap between who a person is and who they ideally want to be. Letter C, the way an individual views their actual characteristics and abilities. Or letter D, the emotional evaluation a person gives to their own worth. Okay, so ano nga ba yung nagpapaliwanag ng tungkol sa self-image diyan according kay Carl Rogers? Okay, self-image is letter C, the way an individual views their actual characteristics and abilities. Okay, or their current view about their self. That is self-image. Next, a person constantly compares themselves to others and feels inferior because they don't measure up to their ideal version. Which of Carl Rogers' concepts of this person is struggling with? A, self-esteem, B, self-image, C, ideal self, or letter D, real self. Okay. So, yung tao daw, lagi niyang kinukumpara, no, yung kanyang sarili sa iba. At pakiramdam niya, inferior. Ano ba yung inferior? Mababang pagtingin sa sarili. Okay? Because they don't measure up to their ideal version. Kasi hindi nila na-achieve yung ideal version ng kanilang sarili. So ano yung, sabi niya, which of Carl Rogers' concepts is this person struggling? Self-esteem ba yan? Self-image, ideal self, or real self? Okay, ang nag-i-struggle sa kanyang sarili ay yung kanyang self-esteem. Nagkakaroon ngayon siya ng mababang pagtingin sa sarili. Okay? So self-esteem kasi patungkol yan on how you value yourself. Paano mo binibigyan ng halaga? Paano mo pinahahalagahan ang sarili mo? Paano mo nire-recognize ang iyong sarili? Okay, next. If an individual is constantly striving to become a more successful and respected leader, but feels unworthy of recognition despite their achievements, which of Carl Rogers' concept is affecting their behavior? A, ideal self, B, self-image, C, self-esteem, D, unconditional positive regard. So, yung taong to nag-i-strive siya to become more successful, to become, respected leader. But, sabi niya, he feels unworthy of recognition despite their achievement. No? Kumbaga, nag-i-strive naman siya na maging successful, pero bakit pakiramdam niya na feeling niya unworthy siya? Hindi siya karapat-dapat doon sa mga recognition na na-achieve niya. So ano yung naaapektuhan sa kanyang behavior according to Carl Rogers' concept of self? Is it the ideal self? Is it the self-image?
or is it the self-esteem? That is the self-esteem pa rin yan. Okay? So, naapektuhan yung kanyang self-esteem because he feels unworthy. So next, a person with a high ideal self but a low self-esteem feels unworthy of love and affection. They also avoid relationships due to fear of rejection. So how would Carl Rogers describe this person's internal conflict? A, they are experiencing congruence and healthy self-acceptance. B, their self-image is perfectly aligned with their ideal self. C, they are experiencing incongruence, causing emotional tension and avoidance behaviors. Or letter D, their self-concept and ideal self are irrelevant to their emotional state. So, anong sagot natin dyan? A person with a high ideal self. Mataas yung kanyang ideal self, pero mababa naman yung kanyang self-esteem. And sabi niya, nararamdaman niya parang hindi siya karapat-dapat sa love and affection. Na parang hindi ako dapat mahalin ng ibang tao. Bakit? No? Kasi mababa yung kanyang self-esteem. At nagkakaroon yan, sabi niya, nagre-result yan ng iniiwasan niya yung magkaroon ng relasyon kasi ayaw niya na ma-reject. Okay, so ano daw yung conflict? Ano yung internal conflict sa taong ito based on Carl Rogers' idea of self? Is it A, nakakaranas siya ng congruence and healthy self-acceptance? Maganda ba yung kanyang self-acceptance? Letter B, their self-image is perfectly aligned with their ideal self. Perfectly aligned yung self-image at ideal self. Letter C, they are experiencing incongruence, causing emotional tension and avoidance behavior. Incongruous, kumbaga, hindi accurate, hindi balance, no? At nagkukos yan ng emotional tension at yung tinatawag nating avoidance behavior, yung ayaw niya na makipag-relasyon, for example. Or letter D, their self-concept and ideal self are irrelevant to their emotional state. Obvious yung sagot, no? Kitang-kita na natin. The correct answer is letter C. Okay, they are experiencing incongruence, causing emotional tension and avoidance behaviors. Okay, next. Okay, so this is our next lesson, the self in Western and Oriental thought. Okay, so hanggang dito na lang muna. At sana meron tayong natutunan patungkol sa the self from psychological perspective. Okay, so sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please mag-subscribe po tayo. Okay, so tulungan niyo po ako na mag-grow po yung channel natin. At maraming salamat po sa panunood at maraming salamat po sa pag-subscribe. Okay, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.